Napakaliwanag sabi doon. Why kailangan natin saliksikin ang salita ng Diyos ng buong puso natin? Sabi doon, para hindi tayo mag-wonder. Tingnan niyo po may salita dyan sa English. Sabi doon, sa verse 10, sasaliksikin ng Diyos ng mga tao with all our heart. Have I sought you? Oh, let me not wander from your commandments. Kaya napakalaga na saliksikin natin ang salita ng Diyos na buong puso para hindi tayo mag-wander sa mundo ito. Kasi once na tayo walang kalangan sa salita ng Diyos, diba nagwawander ang mga tao, walang direction ng buhay, hindi alam ang patutunguhan, nasa kaliwa, nasa kanan, at yung iba bumabalik ka sa dating buhay. Why? Hindi po nila alam kung ano yung nakasulat sa salita ng Diyos. Nagwawander sila. At nagwawander sa mga bagay na nasa mundo. Pero ang sabi ng Diyos, saliksikin mo yung salita niya. Saliksikin mo. Kaya po dyan na naman papasok yung Joshua 1:8. Po ba? Yan po papasok yun. Meditate the word of God day and night. Study carefully, so that you will prosper and successful in all we do. Napakaganda. Another na naman na pangako ng Diyos na ang isang tao na mananampalataya ay matyaga, nag-aaral, nililimilimi ang salita ng Diyos. May mangyayari sa kanya, pagpapalain siya sa kanyang buhay, physical, emotional, spiritual, bawat bahagi ng ating buhay. Pwede pala tayong pagpalain ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Malaya naman po tayong palakpakan ng Panginoon kasi ang Diyos ang ating sinasamba. Tama po ba? Ang Diyos ang ating pinaparangalan, itinataas kasi siya yung ipinanganak, siya yung nabuhay, namatay, at nabuhay na maguli. Kaya aalalahanin natin mamaya yung pagbabalik ng Diyos through sama-sama nating magkomunyon. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya po napakahalaga na saliksikin, alamin natin ang salita ng Diyos nang hindi tayo mag-wander. At sino po yung halimbawa na napakamasunurin na nagsaliksik ng salita ng Diyos? Sino po? Amen! Si Jesus Christ, yung pinakasampol at halimbawa na siya ay sumunod sa salita ng Diyos. O, tingnan po natin yung awit 63:1. Hanapin niyo po dyan at babasahin ko. Sabi doon, Oh God, you are my God. Early will I seek you. My flesh long for you in a dry and thirsty land where no water. Wow! O, tingnan niyo po yung declaration. Nauuhaw. Amen. Bakit po tayo ay tinagurian na parang nasa tuyong lupa? Without the Spirit of the Lord, without the presence of the Lord, without the anointing of the Lord, tayo po ay dry. Dry po tayo. Tayo po kasi, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang anointing, ang nagbibigay buhay sa ating kaluluwa, sa ating isip, sa ating puso. Kaya napakahalaga doon na tayo ay parating manatili sa presensya ng Diyos. Bakit nasabi ito? Kasi itong binasa natin sa awit 63:1, ito yung time ni David na siya hinahabol ni Saul at papatayin. Nandun siya sa katiliman, nandun siya sa problema, pagsubok, na wala na siyang matakbuhan, kaya siya tumatakbo sa gubat. Nagtatago siya sa kuweba. Yan yung time na yon. Dahil siya wala ng pag-asa, ang tangi niyang sinasabi, Panginoon, nauuhaw ako sa iyo. Tulungan mo ako, samahan mo ako. Tayo mga mananampalataya, kapag tayo dumarating ng mga problema at pagsubok sa buhay, kanino tayo tumatakbo? Tayo po rin ng Panginoon. Salamat po, palakpakan ng Panginoon.
matitularan si David na nung time na siya ay nando sa tribulation, nasa kahirapan, ang kanyang longing, Lord, help me. Lord, guide me. Lord, anoint me. Lord, let my mouth speak the good things of God that He does to me. Pero sa ating mga panahon ngayon sa buhay natin, pag tayo nasa darkness at tayo nahirapan, walang pera, anong ginagawa natin? Nagbumurgo tayo. Yan yung katotohanan. Ano po? Hindi maiwasan na magmurmur. Wala na namang ulam. January na naman, naubos na yung pera ko. Inanda ako. Kakautang ko, magbabayad ako. Ayan na naman. Kailangan kong bayaran buwan-buwan. May plus-plus pa. Di po ba? Ba't kayo natawa? Oh. Kaya po, iiwasan natin ang manghiram. Lalo na doon sa mga 5-6 na yan. Kasi aalipinin kayo niyan. May plus na yun.